Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, guys, mga kasinag. Gusto po kayong lahat. For today po, tara, samahan niyo po ako. Mag-hospital visit tayo. Voluntary ulit po tayo kay Mrs. Sama po tayo para mapasyalan natin mga kababayan natin nasa hospital. Pag po may pagkakataon, guys, kausap natin yung mga kababayan natin. Kaya lang, kaya po hindi natin sila pwedeng kuha ng video. Ano po kasi yun rules po kalamisis, protocol nila. Para po sa, yun nga, sa guys, policy po kasi yun sa department nila basis, hindi pakita yung patient, tsaka yung po nila, identity po nila. Nasa rules po nila. Pasensya na po kung hindi natin sila mabidyohan. At least pa makakamusta natin mga kababayan natin nandito sa ospital, dito sa bansa ito. Sana po guys, sama ko kaya. Hi guys, ito, papunta na po kami ni Mito sa ospital. Tara po, dalawin natin yung mga kababayan natin. Kamusta po natin sila, kung yung malagaya po nila. Kaya na po, hindi natin makabibideo talaga yung kasi bawal po sa policy babawal yung business. Siguro po, kahit hindi sila mabidyohan, kamusta natin, sa akin na po nakatutok ng camera. Paalam po tayo sa worker, po sa patient na kumain natin. Pwede po, side permission. Para po wala tayong malabag na rules. Guys, samahan niyo po kami ni Mito. Ayan guys, as per law na rin po ng weight, bawal kuhanan yung mga pasyente natin. Kahit boysan na lang, nakamusta natin sila. Kailangan din po natin kasi sumunod sa rules ng bansang ito. So guys, punta po tayo sa hospital. Ayan guys, yung mataas na building po na yan, yan po yung hospital dito. Yan yung talaga sa kanila yung yung health awareness po ng bansang ito. At saka po yung healthcare nila. Ganun katindi yung pagpapalaga po nila sa kalusugan, sa pag-alaga sa mga may sakit po. Kahit ibang nationality, talagang maganda po yung mga facilities dito, at saka yung pagkalinga po nila sa mga pasyente. Laki po yan, hindi lang po yung building na buong yung compound na to. Sobrang laki po yung area. Papark lang po kami ni Mrs. So guys, sobrang laki. Muna po doon sa pinasukan natin, hanggang dito po yan. Ang daing building po niyan. Hospital nila. Diyan sa kalaki. Thank you so much. Thank you so much. Po ma'am, pagaling po kayo ma'am. God bless po. So guys, labas na po kami ng hospital. Sana lang po, namin sa hospital na.
Ginabi na kami ni Mrs. Papipe na po dito. Bago po magdilim ngayon eh, kung ano. Ganito pa pag mag-ano dito, mag-winter. Papait pa lang, padilim na agad. Ganda ano, yung tulay na, taas no? Yan ba yan, yung pinupunta natin? Doon sa may ano na. Pag na beach tayo no, sa may Doha, ayun tulay na yan. Hindi ba yan? Oo, kasi yung ano, yung port. Yun yung parang ano-anong gasolina. Hello guys. Taas po kami na ano eh. Parang skyway po dito. Mataas na tulay. Kaya kita lahat naman eh. Area po na pwede. Ganda ng view. Kaya mas maganda yung sabi ko. Hindi ganun. Tugot. Yan po guys, yan po yung city. Yung maraming building na yan. Dahil muna po tayo. Last hospital na. Sama muna po kayo sa biyahe namin. Nga guys, about sa health, nga dapat talaga alagaan natin yung katawan natin. Kahit po ano, makakuha naman po tayo ng tulong galing sa government natin. Pag nagkasakit tayo dito, yun nga, may moral naman po yun dito, bahit sa hospital. Kahit ano pang government, maganda po yung ano, condition nila. Dahil mga facilities talagang ano, ginagasan po nila. City na tayo, bali yung pinunta natin, malayo pa, parang province po eh. City ng Kuwait.
Sinerto. So guys, dito na po tayo sa second hospital. Yan po. Facility nila dito. Ang power bank ko gano'n. Kumain na ako. Okay guys, tara tayo sa ano. Ayan guys, yung hospital po dito. Para mga hotel. Opo, sobrang laki. Napasana all ka na lang po. Public lang po yan. Dentist. Ano pong sabi ng company? Ano po ang naunang na pag-usapan mo sa survey? Well, ano nga ako termination na ako kasi wala na po sa kumpisa. Si Mr. Wala kang mag-visa? Wala. Wala kang mag-travel doon? Wala. Yung ano lang dito sa Hospital? Magkano days mo? hindi ko po. Ayan, hindi ko alam. Sige. Ito po, balik ako bukas ng umaga dito kasi ako ang cashier. Guys, ito po yung hospital na pinuntahan namin ngayon. Pauwi na po kami. Mrs. Ginabi na po kami. Panobat na rin po yung cellphone ko. Dami po kaming nadalaw na patient ni Mrs. Date ko po kayo guys pag nasa bahay na kami. Medyo ano po, malayo yung nilakad namin. Ang laki ng hospital na to. So guys, bawi na kami ni Mrs. Yung ginabi na po kami. Medyo madami po kami na binisita na babae natin. Gabi na po. Ano po talaga pag ano, pag medyo madaming binibisita po sa ginagabi na nauwi. So guys, update ko po kayo pag babae na kami ni Mrs. So guys, may tatanong daw si Mrs. sa akin. Makimarites muna tayo. Kamusta ang pagbo-volunteer mo? Masaya ka ba sa pagbo-volunteer na ginagawa mo? Actually, yun nga. Masaya kasi siyempre ano, nakatulong tayo sa mga kabayan natin. Nakakamusta natin sila. Sana ano yun nga, yung moral support na yan, na-support natin sila. Kaya masarap sa pakaramdam yung nakatulong tayo sa babae natin. Ano pa po? Yun lang. So, ano ang natutunan mo sa pag-volunteer? Like, ano masasabi mo na ano dapat maging awareness ng mga Pilipino? Yun, nakita ko dun sa natin, sa mga pinasyala natin talagang mga kailangan maging tayo. Maging maingat na talaga tayo sa health natin. Talagang alagaan na po natin yung katawan natin lalo pag nagkakailan tayo. Kung po pwede po yung mga sir ma'am, matanggalin natin po yung mga bad habit natin. Mga bisyo po natin yun po kadalasan nagiging cause din po ng ng sakit na yun nga nakukuha natin dahil po doon sa bisyo.
Saka malaking benefits po yun pag tinanggal natin yung issue natin. Maging healthy lifestyle tayo. Yun nga, ano po, pagkain natin, maging ano na tayo, sa pagkain, maging conscious na tayo, saka sa Health conscious. saka yan, exercise siguro po. Hindi man kami dalubasa dyan, pero yun nga, hindi ko makanood po yung hindi makatulong na po yung advice natin kahit sa mas. Ngayon ako pa. Mrs. May tanong ka pa. Yun lang. Thank you for today. Thank you mga guys kasi sa palaging panonood. Sensya na po madilim. Walang ilaw yung sakyan bawal po pag mag-ilaw sa loob. So guys, update ko po namin kaya pag nasa bahay na kami. Guys, mga kasinag, finally po, dito na tayo sa bahay. Nakauwi na kami ni Mrs. Thanks God po. After po na long day na natin volunteer sa pagpasyal natin, pagdalaw natin sa mga babae natin na nasa ospital. Mga kasinag, may may dagdag lang po doon sa doon about sa health awareness. Para sa mga babae natin nandito, pati na rin po nasa Pinas na pag po yung pagkain natin, kailangan na tayo, conscious na tayo. Iwasan na natin yung mga yung 3 M po. Yung matatamis, matataba at maalat. Yan po yung nagiging cause ng mga karamihan po ng mga sakit ng tao. Yun na po, konting tips na po rin. Para sa para meron tayong magandang kalusugan kasi po yun yung kayamanan natin yung kalusugan natin. Din po guys, yung mag-anak na mga nadalaw po namin sa hospital na nasa Pinas at nandito. Don't worry po, maayos naman yung yung treatment nila sa hospital na ibibigay naman po yung lahat ng pangailangan nila. Tsaka 24/7 po silang alaga ng mga nurse doon. Tsaka maganda po yung facility. Yun po, yun yung sa video ko. Ganda po, para mga hotel ng hospital dito. Kompleto po sila ng mga gamit. Kaya po, no need to worry. Mga kamag-anak po. Yun po guys, yung government po natin, hindi po sila nagpapabaya sa mga babae natin may sakit dito. Pinoprovide po nila yung mga kailangan assistance sa mga kababayan natin nasa ospital. Po yung mga gusto na umuwi na nasa ospital po. Natulungan po ng government natin dito. Kasi guys, salamat po sa pagsama sa amin ni Mrs. Sa pagdalaw sa mga babae nasa ospital. Mag-iingat po tayo palagi. God bless you po. Thank you po.